Ang puso ko'y nagagalak. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kapatid sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat muli tayong binigyan ng pagkakataon na magtipon para sa ating online devotion ngayong gabi dito sa TFI Ninipan. Tunay na biyaya ang makakasama ang isa't isa sa paglapit sa Kanya. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating kasama sa Zoom at sa mga nanonood sa Facebook Live. Bagamat magkahiwalay tayo ng lugar, nagkakaisa naman tayo ng ating puso at layuning sambahin at pasalamatan ng ating Panginoon. Kami rin po ay lubos na pinagpala dahil makasama natin ngayong gabi ang ating messenger pastor na si Pastor Gary Aburita mula sa Abu Dhabi, Dubai na magbabahagi ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Inaanyayahan po namin kayong mag-comment ng Amen upang ipaalam na kayo kasama namin. Para naman po sa inyong mga prayer requests, maaari kayong mag-comment sa live o magpadala ng mensahe sa ating official page, TFI Ninipan Flora Bayan. Huwag din po kalimutang like, i-follow ang ating page upang manatiling updated sa mga gawain ng ating ministro. Huli, malungod po naming tinatanggap ang bawat isa, ihanda natin ang ating puso at sama-sama nating sambahin. Itaas ang pangalan ng Diyos ngayong gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Salita. Amen. Praise God. Amen. So, amen. Praise the Lord. Pagpaalang gabi po sa ating lahat. Praise God sa araw na ito, sa gabing ito, sa oras ito na ipinagkaloob ni Lord sa atin. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang kanyang pangalan, ang pangalan ni Jesus, na siya pong dakila. Amen. Tapat sa ating mga buhay. Hallelujah. Amen. So, excited po bang bawat isa? Praise God. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity to gather. Amen. Through virtual. Amen. Para i-worship siya. Para itaas ang Panginoon. No? Walang boundaries. Walang limitation ang ating pagpuri at pagsamba sa Panginoon. So, I believe po na ang bawat isa sa atin ay pinagpala ni Lord. Amen. Pinagpala po ang bawat isa sa atin. So, mas pagpapalain tayo ng Panginoon sa oras nito sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Amen. Sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. And I pray na ang Lord ang siyang patuloy na kumilos sa ating mga buhay, sa ating kalagitnaan sa oras nito. Amen po. Excited na po bang lahat para atin pong patuloy na pag-aralan ng ating tema sa buwan na ito? No? Itong ating theme for this month, New Beginnings. Amen. New Beginnings. So, kumusta po ang bawat isa? No? Kumusta po ang ating mga buhay? Kumusta po ang ating relationship kay Lord? Amen. So, I believe na si Lord yung ating inuna sa oras nito dahil nandito tayo. Amen. To God be the glory. So, praise God sa opportunity para ma-share ko muli ang salita ng Panginoon sa ating lahat. Amen. So, atin pong i-prepare ang ating mga sarili, no? Ating heart, ating mind, na ang focus ng natin ay si Lord, especially sa oras nito. Amen. Na siya dapat ang ating first priority palagi. No? Praise the Lord. So, ito nga po ang ating theme for this month, New Beginnings. Amen. Matapos na po itong ating theme na, New Beginnings. And ang topic po natin, in connection po sa ating theme, is
ito po, no? Ano po yung nakasulat? Facing this year by knowing who Jesus is. Amen? So ilang beses na po tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yan po ay knowing who the Lord is, who Jesus is. Amen? Sa atin pong pag-aaral ng Word of God, sa ating pong pagbabasa ng Word of God, that is knowing Jesus. Amen? Ang pagkilala sa Panginoon, sa Diyos, ay pagkilala kung sino si Jesus. Vice versa, no? Ang pagkilala kung sino si Jesus ay pagkilala kung sino ang Diyos. Amen po? So, may kilala mo ang Lord through Jesus. Amen? May kilala mo ang God through Jesus. Amen? So, ito po yung ating topic ngayong gabi. Ngayong oras nito. Facing this year by knowing who Jesus is. Amen? Kasi po tayo po bilang Christian, no? Bilang believer, and lahat ng tao dapat ay dapat alam nila, alam natin, alam nyo yung yung goal, no? Like this year, ano yung goal ko? Ano yung priority ko? Or ano yung ano yung unang gagawin ko? Napakaraming na topic natin last week na dumaan, no? Yung mga weeks na dumaan, napakarami nating na topic. So, kung tatanungin natin yung sarili natin, natandaan ba natin yung ating mga pinag-aralan, no? Nagno-notes ba tayo? Kung hindi natin natandaan, no, through auditory, much better po na na sinusulat natin, no? Or yung tinitake note natin sa ating yung sa phone, sa notebook. Amen? Kasi po may time talaga na makakalimutan natin 'yan, no? Kaya hindi po accident na ipinasulat ng Panginoon ang kanyang revelation, no? Nung ni-reveal ni Lord ang kanyang word sa mga prophet at sa mga apostle, inalaw niya na isulat yung mga salita ng Panginoon na na-reveal sa mga prophets and mga apostles. Amen. So, tayo po na nag-aaral ng Word of God, napaka best talaga na way 'yon na na isulat ang kanyang yung salita ng Panginoon or yung thoughts sa ating pinag-aaralan. Amen. So, buti nga ngayon merong PowerPoint, pwede mo lang i-save, no? I-save ganun or screenshot, di ba? Amen, praise God. So, bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay mag-pray. Sige po, let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat Lord sa buhay ng bawat isa na iyong ipinagkaloob Panginoon. Thank you Lord for this opportunity, O God, na kami ay mag-gather, mag-fellowship, at i-worship kayo Panginoon sa aming kalagitnaan. Lord, mayroon kayong purpose, O God, sa gathering ito. Mayroon kayong plan, O God. At kayo lamang ang mag-glorify, Lord, sa gathering nito, God, sa service nito, Panginoon. We pray, O God, na sa aming pag-aaral ng salita niyo, O Diyos, kayo, Panginoon, ay patuloy namin makilala. Mas makilala pa namin, Lord God, ng malawak, mas malalim, Panginoon. Lord, maging deep kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita niyo, O Diyos. Panginoon, ang salita niyo, O Diyos, ito, Lord, ay aming buhay. Ito, Lord God, ay aming pundasyon. Ito ay aming daily bread, spiritual bread, O God, spiritual food, Lord. Ito ang aming strength. Ito, Lord God, ang source of our courage, hope, Panginoon. Hallelujah. Lord, itong gospel, Panginoon, ito ang aming power of salvation, Panginoong Diyos. Na through your word, O God, may kilala namin kayo kung sino kayo, Jesus.
Hallelujah. Panginoon, I pray na i-open niyo po ang heart at mind namin sa aming pag-aaral ng salita niyo. Diyos, ma-apply ito sa aming buhay, matanim sa aming puso at isipan. Dalangin namin, Lord, na itong word niyo, O God, na aming pag-aaralan, na aming papakinggan, Panginoon, ito'y magkaroon ng impact, O Lord, by the power of the Holy Spirit. I pray, Lord God, by faith, na kayo lamang, O Lord, ang siyang maranasan namin sa oras na ito. Your presence, Lord, be with us in Jesus' mighty name. Hallelujah. I pray, Holy Spirit, na kayo mag-lead, mag-guide sa amin sa oras na ito. Holy Spirit, kayo po, O God, ang siyang mag-move sa aming kalagitnaan. Lord, I pray, Panginoon, na saan mang dako kami naroroon sa oras na ito, Lord God. Walang malayo sa iyo, Panginoon. You are omnipresent, O God. You are everywhere, Lord God. Kaya Panginoon, we thank you and we give you glory. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Amen po. Hallelujah. Amen. So, facing this year by knowing who Jesus is. Na atin pong simulan, excuse me, atin pong i-start ang year na ito in knowing Jesus. Amen. So, bakit po napaka-significant po ang name na Jesus? Bakit po napaka-significant ni Jesus sa buhay ng tao? Amen? So, atin pong alamin, atin pong intindihin, unawain po kung ano yung sinasabi at tinuturo ng Word of God, ng Bible. Amen? No? Facing this year. Kasi po, every year po, nagbabago yung yung taon, nagbabago yung panahon. Amen? So, dapat alam natin kung paano natin po i-manage, paano natin gamitin yung bawat araw, bawat oras na ipinagkaloob ni Lord sa atin, ipinagkatiwala ni Lord sa atin. Alam niyo po, di ba, ang buhay ng tao, kahit umabot tayo ng 100 years old, still, mayroon tayong hangganan. So, dapat po habang buhay pa tayo, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Totoo naman, di ba? Kaya habang may buhay pa, ay gawin natin kung ano yung right, no? Kung ano yung tama. Ano yung based sa truth. Amen. So handa na po ba tayo? Sino ba si Jesus? Kayo, sino ba si Lord? Amen. Sino ba si Jesus according sa Bible? Ano ang sinasabi ng Bible about kay Jesus? Ha? Sino ba si Jesus according sa Bible? Sino bang nagbabasa ng Bible? Amen. Alam ko po na meron tayong knowledge about who He is, about who Jesus is. Amen. Alam ko meron tayong understanding na kung sino si Jesus. Pero hindi pa natin talaga lubos na nauunawaan at nakikilala kung sino si Lord. Amen po ba? Hindi pa natin as in na abot, no? Or saang percentage na ba tayo sa sa ating pagkilala kay Jesus? No? Baka hanggang pa lang tayo, baka first stage pa lang tayo, no? Nung doon pa lang sa inaccept si Jesus. Araw-araw palagi natin ina-accept si Jesus, no? Kasi araw-araw palagi natin nag-fail. No, sasabihin mo na naman, Lord, I accept you as my Lord and Savior. Araw-araw mong binabanggit, no? Kasi araw-araw ka nag-fail. No? Dapat nag-move forward tayo. Amen? Dapat po sa ating araw-araw meron pong dapat na magbago or nababago. Amen? Dapat po araw-araw nakikilala natin kung sino si Jesus. Dapat si Jesus hindi lang natin siya kilala bilang Savior. Of course, no, napaka-integral po 'yon na part na isa sa pagkilala kay Jesus is kilalanin siya bilang Savior natin. Pagkasabi nga po Savior. Amen. Na dapat kilalanin mo siya na siya yung salvation mo.
Kasi napaka-integral po na part yan. If you dig deeper na why Jesus is our salvation, why He is our Savior, napakalalim po niyan. No? Kasi yan po ay foundation po yan ng isa sa mga foundation ng belief mo kay Jesus yan. Amen? So, sa pagkilala natin kay Jesus ng mas deeper pa, no, according to the Bible, sino si Jesus? So, dito po natin malalaman kung sino siya. Amen? Praise the Lord. Marami sa atin na hindi pa talaga lubos na nakikilala si Lord. Or yun nga, sabi ko po kanina, ano lang, puro araw-araw na lang ina-accept mo si Jesus. No? Dapat na naiintindihan po natin yung bakit ka naging Christian, bakit ka naging believer, bakit ka nag-serve kay Lord, bakit mo siya kinilala, bakit mo siya tinanggap. Amen po. So the next slide po natin. Ano po yung nakasulat dito? Sabi po dito, sinasabi ng iba about kay Jesus. Amen? Anong sinasabi ng mga tao about kay Jesus? Wag na tayong mag-mention ng mga religion, mga denomination. Sinasabi ng iba about kay Jesus na si Jesus ay tao, no? Lang. Na si Jesus ay tao lang. Amen? Sinasabi naman ng iba na si Jesus ay prophet lang. Sinasabi naman ng iba na si Jesus ay great teacher or rabbi lang. Si Jesus, according sa iba, siya si Michael Archangel. At ang sabi naman ng iba, si Jesus ay God. Small g, no? Maliit na God. But not God. Hindi siya si Jesus according sa iba, siya ay Diyos na mas mababa. Lesser na rank ng pagiging God according sa iba. No? Ang kanilang paniniwala, si Jesus ay hindi Almighty God. Si Jesus ay hindi siya kapantay ng God the Father. Yun po ang isa sa mga paniniwala, isa sa mga thinking ng tao, philosophy ng tao, view ng isang tao, pagkilala ng isang tao kung sino si Jesus. Amen? Marami pong mga tao ang iba't iba ang kanilang paniniwala about kay Jesus. Ito po ay galing sa iba't ibang mga religion, galing sa iba't ibang mga belief, no? Tao lang daw si Jesus, propeta lang daw si Jesus. Si Jesus ay naging mabuting tao, naging mabuting guro, no? Hindi naniniwala ang mga tao kung sino talaga si Jesus according to the Bible. Pero actually, alam nyo, ito ay galing din sa Bible. Itong mga kino-quote natin ngayon. No? Ito ay paniniwala ng mga tao based din sa Bible. No? Some of them ay outside the Bible. Alam niyo po ang mga religion dito sa mundo, nakaka-amaze kasi bakit merong involved si Jesus sa mga religion. Sa Buddhism, sa Hinduism, meron pong involved si Jesus doon. Na-mention din po si Jesus doon sa religion nila. No? Of course, sa Judaism, no? Si Jesus ay kinikilala nila na great teacher or great rabbi sa Judaism, yung religion ng Jewish community, no? Tapos of course, isa sa pinaka malaking religion sa buong mundo, yung Islam, no? Na prophet si Jesus, no? Yes, si Jesus po ay naging tao, nagkatawang tao. Si Jesus po ay prophet din siya, great teacher din siya, no? Amen. Pero ito po ay ito po ay hindi po ito buong katotohanan ng pagkilala kay Jesus. Kasi ang iba kinikilala nila na si Jesus ay tao lang. No? Dapat ang pagkilala natin kay Jesus is yung kabuuan
na nature niya. Kung sino ba talaga si Jesus? Ano ba talaga si Jesus? Bakit napaka-controversial itong Jesus na ito? Amen? Kaya makilala natin si Jesus na sa taon na ito, no? Sa pagsisimula ng taon na ito, dapat mas makilala pa natin si Jesus ng mas malalim. Huwag natin hayaan na ang ating faith kay Lord na natiling mababaw, malambot. Kasi pagdating ng bagyo, pagdating ng pagsubok, pagdating ng baha, alam niyo yung malambot na foundation ng bahay, kayang pabagsakin ng bagyo yan, ng tubig, ng baha, no? Yung pananampalataya natin, kung katulad tayo ng isang tao, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin, kapag ganun ang ating pananampalataya kay Lord. Kaya, no doubt, bakit maraming mga tao tumitigil sa paglilingkod dahil sa mga circumstances, dahil sa mga challenges, dahil sa mga test sa buhay, mga problema sa buhay. Amen? Alam nyo yung mga taong napaka yung mga tao nga na malalim na sa Panginoon, bumabagsak pa nga eh. How much more yung mga taong mababaw pa sa Panginoon. Amen? So ito po yung ating scripture for tonight. Sige po, open po natin yung Bible natin dito sa John chapter 1 verse 1 hanggang 4. Amen. Sige po, open po natin ating mga Bible at basahin po natin. So sabi po dito, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Amen? So sa Tagalog version po, basahin natin. Nang pasimula ay naroon na ang salita. No? Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay. No? No. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya ang nilikha. Sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Amen? Ito po ay tumutukoy kay Jesus. Itong John chapter 1, no, pag binasa po natin yung buong John chapter 1, dito po natin malalaman, maintindihan yung one of the chapters sa Bible na proof, evidence, amen, declaration, God's revelation kung sino si Jesus. No? Sino ba itong si Jesus? Amen? Sabi sa John chapter 1, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God and the Word was God. Alam niyo po ito tumutukoy kay Jesus Christ. Amen? Tumutukoy po ito kay Lord, kay Jesus, kung sino siya. It means po si Jesus po ay meron siyang pre-existence. Amen? It means po nag-exist na si Jesus bago pa ang lahat ng mga bagay. Amen? Bago ka pa dumating sa mundong ito, si Jesus nag-exist na. Bago pa nagkaroon ng tao sa mundong ito, si Jesus nag-exist na. Amen? Kaya po natin na-quote kanina na bakit ang paniniwala ng iba si Jesus ay tao lang, propeta lang, guro lang, no? Bakit hindi sila naniniwala na si Jesus ay ganito, si Jesus ay ganyan? Amen? Sa Bible, ang profile po ni Jesus, no? Sometimes pag hindi po natin naintindihan yung buong chapter or yung buong context ng pagkapakilala ng author ng Bible kung sino si Jesus, may misinterpret po tayo na ay hindi pala si Jesus
ganito, ganyan. Amen? So dito po, based sa mga verses na ating binasa ngayon, no? Ito po tumutukoy kay Jesus, and kung mapapansin natin, ang tinutukoy dito sa John chapter 1, no? Dito yung word na sinasabi ni Apostle John, no? Sabi dito, in the beginning, the word already existed. Sino ba itong word na ito? Si Jesus po 'yan. Sa Greek word po, ang word po na word, amen? Or ang salitang word ay logos. Amen? Yan po ay logos. Sa Hebrew po, ang word po na logos, or ang word po dito na tinutukoy, ang ibig sabihin po niyan is God's ano po, full revelation. Amen? Means po sa Hebrew context po, yung mga yung mga Jewish po, ang mga Jews, pagka narinig nila yung word na itong word na nakasulat dito, na tinutukoy dito sa John chapter 1 verse 1, pag narinig nila yung word, ang pumapasok sa mind nila, ito yung isang bagay na kasama ng God nung creation, no? Ang word po, ito po ang kasama ng God para sa creative work and redemptive work ng God. Amen. Ang word po na ito ay hindi siya basta lang something na na knowledge or wisdom or revelation. Ito po ay God. Siya po ay God. Amen. In the beginning, the word already existed. The word was with God and the word was God. Ang nature po ng logos, no? Ang nature po ng logos is God, divine. Amen. Si Jesus, siya po ang word na naging flesh. Siya po ang salita, no? Sabi sa word of God, ang salita ay Diyos. Tama po ba? Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Si Jesus po, kasama na niya ang Diyos noong una pa. At si Jesus po ay Diyos dahil siya po ang salita. According po sa John chapter 1 verse 14, no? The word became flesh. Ang salita ay nagkatawang tao, naging tao ang salita. Amen. Yun po ay si Jesus. Amen. So bakit po natin tinatakil yung itong mga verses na ito? Dahil para po magkaroon tayo ng foundation. Amen. Foundation ng ating paniniwala kay Jesus, ang ating pagkilala kay Jesus ay mas maging matibay, mas maging malalim. Napaka-essential po nito kasi po ang pagiging Diyos ni Jesus ay pagkilala po yun kung sino siya at saan siya nanggaling. Saan siya nagmula, saan siya nagsimula. 'Di ba? Sa Genesis, sabi doon, in the beginning, God. Sa John chapter 1, verse 1, sabi dito, in the beginning was the word. Or in the beginning, the word already existed. Mapansin natin yung similarity ng way ng pagkasulat ng mga authors, no? Ang Genesis chapter 1 verse 1 po, ito po ay naisulat nung more than 3,000 years, no? Nung panahon ni John, nung naisulat niya ang John chapter 1 verse 1, ang Genesis is naisulat na 2,000 years ago na that time. Amen? Or 1,000 plus years ago, no? So hindi sila magka-same ng araw, ng panahon nung naisulat yung mga chapter na yan, yung mga books na yan. Pero bakit iisa sila ng essence? Iisa sila ng context. Iisa sila ng pinupoint. Amen? Si Jesus, si Lord, si God. Amen? Praise God. So number 1 point po natin,
Ang ating number one point po is, Jesus is God. He is divine and eternal. Pakibasa nga po ulit. Jesus is God. He is divine and eternal. Amen. Number one po na essential truth about kay Jesus. Si Jesus po, siya po ay God. Amen. Siya po ay kapantay ng God the Father. Amen. Naniniwala po ba tayo sa God the Father? Ang God the Father at si Jesus ay the same. Amen. Co-equal. Amen. Magkapantay po sila. Wala pong higher God, wala pong lesser God. Amen po ba? Sabi sa verse 1, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Amen? He existed in the beginning with God. Nung time na nag-exist ang God, nung time na nag-exist si Lord, no? Ang tinutukoy po dito is yung time nung eternity past pa, no? Kasi po ang God po, hindi po siya bound by time. Si Jesus, God siya, hindi siya bound by time. Itong sinasabi dito na in the beginning, no? Itong beginning, ang tinutukoy dito, yung context dito sa in the beginning, hindi po yung time na nagsimula pa lang ang oras at ang araw or ang season. But ang tinutukoy dito is yung eternity past. Eternity ang tinutukoy dito sa in the beginning. Eternity past. Noon pa, bago pa nagsimula, no? Ang lahat ng mga bagay before pa, bago pa nagkaroon ng oras, bago pa nagkaroon ng araw, bago pa nagkaroon ng panahon, no? Because Jesus is outside time and space. Amen? In the beginning, ang ibig sabihin ay eternity past. Amen? Bago pa mag-create ang lahat ng mga bagay, si Jesus po, na siya ang Word, ay nag-exist na kasama ng God. At si Jesus na Word ay God according sa John chapter 1 verse 1. No? Itong word po in the context of of Greek or the Gentile, and in the context of Hebrew, mayroon po siyang connection. Mayroon po siyang nais ipaabot sa mga audience that time. Amen? 'Di ba? Kasi ang word sa Greek is logos, or the full revelation, the ultimate revelation of God. Amen? Kasi sa Old Testament pa lamang, na-mention na ang Word. Amen? Na-mention na ang Word na through the Word of God, ang lahat ng mga bagay na nag-exist ay na-create through the Word. Amen? Or through the wisdom. Amen? Si Jesus po yun. Hallelujah. No? Bakit po napakahalaga ang pagiging God ni Jesus? Bakit napakahalaga na makilala natin na si Jesus ay God? No? Kasi po ito po ay fundamental truth, essential truth, na pag kinilala mo na si Jesus ay God, no? He is divine, He is eternal. Meron ka pong assurance na ang salvation mo is totoo. Meron ka pong assurance na ang pag-trust mo kay Jesus, na you will go into heaven. Ikaw ay pupunta sa langit, papasok sa langit, dahil naniwala ka na God si Jesus. Na ang salvation mo ay merong assurance. Amen? Dahil ang pagiging God ni Jesus ay meron pong connection, relation sa salvation natin. Amen? Kasi si Jesus po, siya po ay na-prophecy, no? Na-prophesy sa Old Testament na according sa Old Testament na God will save. God will save the humanity. According sa Old Testament, God is our salvation. God is our Savior. God is our Redeemer.
God will deliver us. God will deliver His people. God will rescue, will save His people. Amen? God will forgive sins. Amen? Nung dumating si Jesus, no? Nung nagkatawang tao siya, nakilala siya na siya ay God. Amen? Ipinapakita dito ni Apostle John kung sino si Lord. Bakit napaka-significant na makilala ko na si Jesus ay God? Amen? Dahil wala pong ibang makakapagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, kundi ang Diyos lamang. Si Jesus nagkatawang tao, amen? The Word became flesh. God became human. And that is Jesus Christ. Amen? Naging human being si Jesus, no? God siya, naging human being para maging katulad natin. Amen? Though Jesus is perfect, sinless, walang kasalanan, perfect siya, walang mali sa kanya. Amen? Nandun, na-preserve yung pagiging perfect at pagiging sinless ni Jesus Christ. No? Kahit si Jesus ay nagkatawang tao, hindi nawala ang kanyang pagiging God, ang pagiging Diyos niya. Amen? Kasi marami ang naniniwala na hindi siya God. Amen? Kasi kung hindi tayo maniniwala na hindi God si Jesus, yung pag-trust mo sa Panginoon na through Jesus Christ ikaw ay masasave. Hindi po 'yun matibay na paniniwala. Amen. Ang pagiging God ni Jesus, yan po yung assurance natin na tayo ay merong kaligtasan. Amen. Dahil ang Diyos na nagkatawang tao, yun lamang po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen. Number 2. He is the Creator. Without Him, nothing existed. Amen po. Creator po si Jesus. Siya po ang nag-create ng lahat ng mga bagay. According po sa verse 3, God created everything through Him. And nothing was created except through Him. Amen? God created everything through Him. And nothing was created except through Him. Lahat ng mga bagay ay create sa pamagitan ni Jesus. At walang anumang mga bagay ang na-create na hindi sa pamagitan ni Jesus. Amen? Praise God. So it means po na lahat ng mga bagay, lahat ng nakikita natin at hindi mga nakikitang mga bagay, even po ang ating buhay, even tayo po, nilikha po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos at si Jesus ay magkasama nung likhain ang lahat ng mga bagay. Nag-exist ang lahat ng mga bagay dahil kay Jesus. Amen? Kung hindi dahil kay Jesus, ay wala ang lahat ng mga bagay. Amen? Kasi si Jesus po, siya po ay agent, no? Nung time nung creation, siya po ang agent, no? Para mag-exist ang lahat ng mga bagay, kailangan si Jesus. Hindi pa ibig sabihin na hindi complete ang God if wala si Jesus. Ang God the Father at si Jesus ay iisa lamang po. One God lang po, si God the Father at si Jesus. They are one God in being. Amen? One in essence. They are co-equal. Amen po? He is our Creator, mga kapatid. Creator natin si Lord. Without Him, nothing existed. Without Him, hindi tayo mag-i-exist. Without Jesus,
Wala tayo dito. Without Jesus, wala ka ngayon dyan. Amen? Ma-realize natin na dahil lamang kay Jesus, kaya tayo ay may buhay. Dahil lamang kay Jesus, kaya tayo ay nabubuhay. Amen? Nagkaroon tayo ng buhay. Amen? Nandito tayo sa mundo dahil kay Jesus. Kaya sinasabi natin na siya ang reason, siya ang rason kung bakit tayo nandito. Amen po? Yung number 1 kanina, no? Siya ay God. Ipinapakilala ng Bible sa John chapter 1 verse 1 na si Jesus ay God. Amen? Pangalawa, siya ay creator. No? Kasi siya lamang ang dahilan kung bakit nag-exist ang lahat ng mga bagay. Nasa taon na ito, sa pagsisimula ng bagong taon na ito, hanggang sa matapos, no? Magsisimula ang taon na ito, hanggang sa matapos ang taon na ito, na ma-recognize ko, ma-acknowledge ko, ma-realize ko na ako ay nag-i-exist dahil lamang kay Jesus, na siya ang reason kung bakit ako nabubuhay. Amen? No? Kasi tayong mga tao, kapag wala tayong pagsubok, wala tayong problema ngayon, no? Kapag tayo ay comfortable sa ating mga sarili, hindi natin kaya magpasalamat sa Panginoon. Hindi natin kaya manalangin sa Panginoon. Hindi natin kayang sumamba sa Panginoon. Hindi natin kayang maglingkod sa Panginoon. Hindi natin kaya. Dahil sa tingin natin, comfortable tayo na kahit hindi ako mag-worship kay Lord, wala naman akong sakit eh. Kahit hindi ako mag-worship kay Lord, may pera naman ako, may pagkain naman ako. No? Ang mga tao kasi lumalapit lamang sa Diyos kapag mayroong kailangan. Tumatawag lang kay Jesus kapag may kailangan. No? Pag in times of need, in times of trouble. Amen? Doon lang sila nag-ask ng help. Na Jesus, help me. Pag may bagyo, tawag ng tawag kay Jesus. Yung iba, iba't ibang mga santo ang tinatawag, iba't ibang mga Diyos ang tinatawag, no? Hindi alam kung sinong tatawagin. Amen? Dapat nating makilala na Jesus is our God and Jesus is our creator. Without him, we will not exist. In the beginning, the word already existed. He created everything, no? Through him, all creation existed and nothing was created except through him. Alam niyo po, lahat ng mga bagay ay nalikha sa pamamagitan ni Jesus, dahil kay Jesus, at para kay Jesus. Amen? Dapat nating ma-realize, no? Na Jesus ang buhay ko. Amen? Jesus ang nagbibigay ng buhay ko, ang nagbibigay ng hininga sa akin. Amen? Number 3, Jesus is our life. Pakisabi nga po, Jesus is my life. Jesus is our life. Siya ang buhay natin. No? According sa verse 4, the Word gave life to everything that was created, and His life brought life to everyone. Amen? The Word gave life. Si Jesus po, siya po ang Word na nagbigay ng buhay. Buhay sa lahat ng mga bagay na create niya. Lahat ng mga bagay na may buhay, binigyan niya ni Lord ng buhay. Kasama tayo. Amen? Tayong mga tao, binigyan tayo ni Jesus ng buhay. Siya ang ating buhay. Kung wala si Jesus, patay tayo. Kung wala si Jesus, hindi tayo mabubuhay. Alam niyo po, napaka-gracious ng Lord. Napaka-merciful ng Lord. Kasi kahit yung mga taong hindi kumikilala kay Jesus, mga taong nagre-reject kay Jesus, buhay pa rin sila. Kasi alam niyo po, ang Diyos, siya po ay Diyos ng pag-ibig. Siya po ang Diyos ng biyaya. Amen? He is the God of grace, the God of mercy. No? Binibigyan niya ng time ang tao na mag-repent,
binibigyan niya ng time ang tao na magkaroon ng na mag-change ang mind nila kung sino si Lord. Kaya kailangan mong kilalanin kung sino si Jesus. Kailangan mo siyang kilalanin na God siya. Kailangan mong kilalanin na creator siya. Kasi hindi mo marirecognize si Jesus, hindi mo siya i-worship, hindi ka magsaserve kay Jesus kung hindi mo siya kikilalanin na God siya. Kaya napakaraming religion, napakaraming mga churches na kinikilala si Jesus na hindi God, hindi creator. Amen? Kaya ang kanilang pagkilala kay Jesus is napaka-baba. Sumasamba sila sa Diyos, pero hindi nila sinasamba si Jesus. Na ang pagsamba kay Jesus ay pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba kay Jesus ay pagsamba sa Diyos Ama. Ang paglilingkod kay Jesus ay paglilingkod sa Diyos Ama. Ang pagkilala kay Jesus ay pagkilala sa Diyos. Ang sino mang mag-o-honor kay Jesus ay mag-o-honor sa Father. Amen? Kapag kinilala mo ang anak, ang Diyos anak, or ang anak ng Diyos, kinilala mo na rin ang Diyos Ama. Amen? Yun po ang sabi sa Word of God. Yun po ang sabi sa Gospel. Amen? Ngayon, Jesus is our life. Siya ang buhay mo. Kaya, maintindihan natin, maunawaan natin na si Jesus ang buhay ko. Siya ang rason kung bakit ako nabubuhay. Kailangan magpatuloy ako. Amen? Na ang number one reason kung bakit ka nabubuhay ay yung nagbigay ng buhay sa'yo. Hindi ang pamilya mo, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang sahod mo, hindi ang negosyo mo, hindi ang lahat ng mga bagay na mayroon ka, kundi ang nagbigay ng buhay mo. Siya ang number one reason kung bakit ka may buhay, kung bakit ka nabubuhay. Amen? Kailangan natin ma-realize, mga kapatid. Kailangan natin magkaroon tayo ng realization. Kaya kailangan natin mag-repent. Kailangan natin ma-realize na tayong mga tao na binigyan ng buhay ni Jesus, dapat natin siyang i-acknowledge. Amen? Accept the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Amen? Pagka tayo may problema, parang ayaw na nating mabuhay, di ba? Nakakaranas tayo pag may pagsubok tayo, gusto natin na parang, Lord, ayaw ko na dito sa mundo, Lord. Kunin niyo na lang ako, Lord. Or ayaw ko na mabuhay, Lord. No? That is our nature. Bilang tao, pagka tayo po ay na bumabagsak, no? Kapag tayo parang nakaranas ng walang pag-asa, parang gusto na natin, parang gusto natin yung tawag dito yung parang tapusin na yung buhay natin sa mundo. Ganon tayo, di ba? Kaya maraming mga tao nagsusuicide. Maraming mga tao na dahil sa depression, anxiety, no, maraming mga taong imbes na lumapit sa Panginoon, lumalayo sa Panginoon, no? Kapag hindi natin nakilala si Jesus kung sino siya, tayo ay mawala ng landas. Amen? Jesus is not a part of our life. Amen po ba? Because He is our life indeed. No? Si Jesus po, hindi po siya parte ng buhay mo. Totoo po yon. Dahil siya ang buhay mo mismo. Amen? Kung si Jesus, sa pagkakakilala mo, siya lamang ay parte ng buhay mo, yan po ay mali. Yan po ay kasalanan. Dahil siya po ang buhay mo. Kung hindi dahil kay Jesus, wala tayo ngayon. Si Jesus, siya ang nagbibigay ng life, buhay, sa lahat ng mga bagay na may buhay. Amen? Kaya dapat hindi tayo mabalisa, hindi tayo mag-alala, hindi tayo dapat mag-worry. No? Bumalik tayo doon sa nagbigay ng buhay sa atin. Amen? Hindi tayo pababayaan. Amen? Jesus brought salvation to the world when Christ died on the cross of Calvary. Jesus Christ offered Himself to die for us to pay the wages of our sin. Christ rescued us from the punishment of sin before the justice of God through His death.
Our Lord Jesus Christ saved us by His grace so that we can be right with God. Amen? Jesus brought salvation to the world. Alam niyo po, si Jesus, siya po ay Diyos. Siya ay galing sa langit, nagmula sa langit, nagmula sa walang hanggan. Ang Diyos po natin at si Jesus ay isa. Sila po ay nanggaling sa walang hanggan. From eternity to eternity, you are God according to the Bible. Amen? Bakit napakalagang kilalanin na si Jesus ay Diyos? Kasi po siya ang Diyos na nagkatawang tao. Na kung hindi nagkatawang tao ang Diyos, ay walang kaligtasan ang tao. Dahil tanging ang Diyos, anak lamang, tanging si Jesus lamang ang nakapagbigay ng buhay sa atin at nakapagbigay ng kaligtasan sa atin. Kailangan kasi ng perfect sacrifice. Kailangan kasi ng perfect blood. Amen? Para masatisfy ang God. Para masatisfy yung justice of God. Mabayaran ang kasalanan ng tao. Amen? Para magkaroon tayo ng buhay. Amen? Hallelujah. Conclusion. The truth about Jesus. Sabi dito, don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me, according to the word of God. Amen. John chapter 14 verse 1 through 7. No? From verse 1 hanggang 7 ng John chapter 14. Verse 2, there is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? Verse 3, when everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. Verse 4, and you know the way to where I am going. Verse 5, no, we don't know, Lord. Thomas said, we have no idea where you are going, so how can we know the way? Sabi ni Jesus sa verse 6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Verse 7, if you had really known me, you would know who my Father is. From now on, you would know him, amen, and have seen him. Amen? Kapag kinilala natin si Jesus, kinikilala natin kung sino ang God, the Father. Amen? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kasi nagtanong si Thomas, sabi ni Thomas, we have no idea, Lord. We don't know, Lord, where you are going. So how can we know the way? Hindi alam ng mga disciple ni Jesus kung saan ang daan, kung saan sila dadaan, kung saan sila papunta kay Jesus. Amen? Kung saan yung dadaanan nila papunta kay Jesus. Hindi alam ng mga tao kung saan papunta kay Jesus. Kaya maraming religion, maraming belief ang tao, paano siya masasave. Ang mga tao naghahanap ng daan, ng kaligtasan para makapasok sa langit. Walang ibang daan. I am the way, sabi ni Jesus. Si Jesus lamang po, He claimed to be the only way. Kasi sabi niya, no one can come to the Father except through me. Jesus is saying, I am the only way. I am the truth and I am the life. Amen? The way to the Father is sa pamamagitan lamang po ni Jesus. The way to the Father is si Jesus lamang. Siya lamang ang daan papunta sa langit. Siya lamang ang daan papunta sa Diyos Ama. Siya lamang ang daan papunta sa eternal life. Amen? Siya ang katotohanan. Katotohanan na nagbigay sa atin ng kaligtasan, na ang kaligtasan na binigay ni Jesus, amen, ay para sa lahat ng tao na kikilalanin siya at tatanggapin siya bilang Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung hindi si Jesus, Diyos, na napako doon sa cross,
Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, napako sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang Diyos na ito na nagkatawang tao, si Jesus na Diyos at tao, namatay sa krus, inilibing, at pagkadating at pagkaikatlong araw, siya ay nabuhay muli, na-resurrect si Jesus. He rose from the dead to give life to everyone. Amen? Because Jesus defeated death, the devil, the evil, and sin. Amen? And through the resurrection of Christ, all who will trust in Jesus, all who will believe in Jesus, will have life in Him. Eternal life in Jesus Christ. Kasi God siya. Ang kanyang kamatayan, yun po ang buhay ng sangkatauhan na kikilala kay Jesus. Yun po ang kabayaran ng mga kasalanan natin. Yun po ang kapatawaran ng mga kasalanan natin. Yun po ang kaligtasan natin. Ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay, yun po ang ating buhay sa kanya. Buhay na walang hanggan. Kailangan siyang mamatay dahil kailangan niya magkatawang tao para mamatay. Dahil walang taong makakapagbayad ng kabayaran ng kanyang kasalanan, which is kamatayan. Si Jesus lamang. Amen? Praise God. Hallelujah. So ngayon, kilalanin mo na si Jesus ay God na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao para mamatay. Amen? Mamatay sa cross para bayaran ang mga kasalanan mo, para patawarin ka sa mga kasalanan mo. Amen? Siya ang naging sacrifice on your behalf. Amen? Ang pagpunta ni Jesus dito sa lupa ay para hanapin ka at iligtas ka. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat O God sa iyong kabutihan at katapatan sa mga buhay namin. Thank you Lord sa salita niyo namin napakinggan, na pag-aralan Lord God. Thank you Jesus sa revelation. Salamat sa pag-reveal niyo Lord kung sino kayo Jesus sa aming buhay, sa aming puso. Kung sino kayo Lord according to your word. Lord, we will acknowledge you Jesus that you are our God. You are our King. You are our Lord. You are our Savior. We acknowledge you, Jesus, that you are our Creator. Without you, we are nothing. Without you, Lord Jesus, we will not exist, Lord. You are our life. You are the reason, Lord. You are the reason. Hallelujah. Kayo ang aming buhay, Panginoon. Kami ay nabubuhay dahil lamang sa iyo at para lamang sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, dalangin namin magkaroon kami ng oras para sa iyo, Panginoon. Oras sa pag-aaral at pagbabasa ng salita niyo. Oras, Lord, panahon para sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Panahon para kayo ay purihin, pasalamatan at sambahin, O Diyos. Dalangin namin, Lord, na kayo magkaroon, Lord God, ng oras para sa iyo, Panginoon. Lord, hindi namin kayo option. You are our priority, Lord. You are our number one. Kayo ang aming focus. Kayo ang priority namin, Lord. Ang number one sa amin, Panginoon. Dahil kayo ang God namin. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We will acknowledge you, Jesus, sa buhay namin, sa puso namin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, na kami, Panginoon, ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Patuloy na kilalanin namin kayo that you are our God. You are our Lord, Jesus Christ. Lord, I pray, Panginoon, na ma-apply namin, Panginoon, ang aming napag-aralan sa oras ito. Patuloy na ito mag-build sa foundation ng faith namin sa inyo, O God. Na Lord, itong katotohanan, Panginoon, na kayo ang Diyos,
Dalangin namin, Panginoon, na maibahagi namin ito sa mga tao, Lord God, na kayo ang Diyos na nagligtas sa amin, ang Diyos na aming nakilala, ang Diyos na naglikha sa amin, ang Diyos na may-ari ng buhay namin. Hallelujah. Kayo, Panginoong Diyos, kayo, Jesus, kayo ang reason, Lord, kung bakit nag-i-exist ang lahat ng mga bagay, kung bakit kami nabubuhay, Panginoon. Lord, anumang mga problema at pagsubok na mayroon kami, Lord God, kami ay magpapatuloy, Panginoon, dahil kasama namin kayo, Lord God. You are our Emmanuel, God with us. You are with us always, Lord. You are within us. You are before us. You are behind us, Lord God. You are beside us, Lord. Hallelujah. You are over us, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you sa word nyo na amin na pakinggan sa gabing ito, Lord. Thank you, Jesus. Bless your word, O God. I-bless yung aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Continue to anoint us. Continue to teach us, Lord. Continue to reveal yourself, Lord, sa amin, Panginoon. Lord, i-bless nyo kaming lahat, Lord God. I-bless you, Lord, lahat ng mga nakikinig at nanonood, Panginoon, through online. At i-bless you rin po, Lord God, ang TFI Church Apayao, lahat ng members, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Patuloy, O God, na i-touch yung mga buhay namin. Patuloy na ma-transform ang mga buhay namin, O God, by the power of the Holy Spirit and by the power of your Holy Word. I pray, Panginoon, salvation sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, na i-accept kayo, Jesus, that you are their God. You are the Lord and Savior. I pray for reconciliation. I pray for deliverance. I pray for healing. In Jesus' name, I pray for freedom, O God. I pray for strength, Lord. I pray for wisdom sa lahat ng mga nangangailangan. Lord, ma-receive nila ito by faith in the name of Jesus. We are declaring revival, O God. Great harvest time, mga buhay, Panginoon. Lord, revival sa aming mga puso. Lord God, ma-break, Lord, ang mga strongholds sa aming mga buhay, Panginoon. Ma-break, Lord God, ang lahat ng mga gawain ng kaaway in the name of Jesus. I pray, O God, freedom sa aming Panginoon. Freedom, Lord, to serve you, to worship you in the name of Jesus. Now we will celebrate you, Lord God. Hallelujah. Isi-celebrate namin, Panginoon, ang pagkilala namin sa inyo, Diyos. Ang kaligtasan na iyong binigay sa amin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin ko, Panginoon, na lahat kami, Lord, kilalanin namin kayo na kayo ay God, O Jesus. At mabigyan namin kayo ng oras palagi, Lord. Hindi lang 1 oras, 2 oras, 3 oras, kundi Lord, sa lahat ng araw ng buhay namin, ibigay namin sa inyo, Panginoon. Maibigay namin sa inyo, O Diyos, in the name of Jesus. At kayo palaging aming unahin, Lord God. Salamat, Lord. Cover us with your precious blood. Cover us, O God, with your presence, with your power in the name of Jesus. Panginoon, salamat po. Salamat po sa biyaya niyo. Salamat sa presensya niyo, Lord. Salamat sa pag-ibig niyo, Panginoon. Salamat sa salita namin, Lord God, na pag-aralan. Thank you, Lord God. Patuloy kayo mag-move sa aming mga buhay. We give you glory, Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang
Pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos ng makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay ng bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Lord. Marami pong salamat sa gabing ito. Natapos ang Saturday. Service po namin. Manabalay diwa po. Yaman kami ti saong manangagan mi ulol. Kaya kita nga sa mo apo Diyos kat na ipenpen iti puso iti mong galmay sa kalatan. Yaman kami apo Diyos kada kita nga sa Ito tinang set. Itibiyag. Kada kami. Yaman kami Jesus. Na nalawlawagan kanang amumi. Ipinasaisin mo apo. Kung wala ka, wala na rin kami. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. Pinili mo kami dahil mahal mo kami. Katilaang maaramidan mi kas na taong Lord katiso ti mangidayaw ken kawapo. Yes, Lord, agyaman kami ken ka. Agyaman kami, o Apo Diyos. Katawan, ti alaan ni nga dayaw, Gloria. Hindi ket Apo Diyos, si kalaan. Ti maidayaw, si kalaan ti maitano, Apo. Kukam amin. Nga dayaw, Gloria, ken panagyaman. Hindi ti kararag, may kinapatig managan, ti maanak, ti Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, habang tayo po ay nagtatapos sa ating online devotion ngayong gabi, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang presensya at sa mensaheng Kanyang ipinagkaloob sa atin. Tunay po na ang Kanyang salita ay patuloy na nagbibigay lakas, nagbibigay pag-asa at direksyon sa ating buhay. Maraming salamat po, Pastor Gary Aborita, sa pagbabahagi ng mensahe ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos. Dalangin po namin na ang salitang iyong aming narinig ay mananatili sa aming mga puso at maisabuhay araw-araw. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng nakiisa sa ating Zoom, sa Facebook Live, at pati na din po dito sa church, house church. Ang inyong oras at pakikibaghagi ay patunay ng inyong pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang gawain. Habang tayo po ay magpapaalam na, dalhin po natin ang mensahe ngayong gabi at ipamuhay ang ating pananampalataya sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, at sa ating komunidad. Naway patuloy po tayong gabayan, pagpalain at ingatan ng Panginoon. Muli po, maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. So good night po sa inyo. Kita-kita po ulit tayo next Saturday. God bless po.